Hello, my name is Abraham Borja, ang chick boy ng Marinduque. Inmates, tuli. Siguro ang expectation ko is magkakaroon ako ng madaming kaibigan and madami sa akin papasok na endorsement and also promotions. So, ang struggle ko is pinagpalit ko yung pag-aaral ko sa opportunity kasi wala, minsan lang to eh. At saka, yun, sa tingin ko magiging masaya naman ako dito. Pet peeve ko is yung nagpaplastikan magkaibigan. Katulad ni Odin at saka ni Jana. Wala. Nakikita ko kasi sila dati na nagla-live. Tapos, magkaibigan sila. Tapos, di ko alam na pagdating dito, nagsisiraan sila. Ayun, ayoko nang ganun eh. Bakit ba? Tapos, ang isa pa sa pet peeve ko is ayoko nang pinapakilman ako kapag may ginagawa. Kakainis. Siguro, ang crush ko naman mabait. Tapos, comfy sa akin, ganun. Yung comfy lang. Vibes. And yun lang. Thank you. Hello everyone, my name is Juana Rotacio, ang chinita girl ng Caloocan City. Inmate Bantot. Ang expectation ko po dito sa bahay ni Rosmar ay ang magkaroon ng maraming friends pa at sana paglabas ko sa bahay na ito ay mas maging better version of myself ako. Sa totoo lang po, nung season 1, nag-audition po ako pero hindi po napansin yung audition video ko. Kaya thankful po ako dahil nung nag-audition ako ng season 2 napansin po ni Madam Rosmar. Ang pet peeve ko po ay yung kinukuha yung gamit ko nang walang paalam. Kasi okay lang naman po magpahiram basta magpaalam na maayos. Thank you po and God bless. Hello everyone, my name is Mary Antoinette I. Pusta or you can call me Marie. Ang Barbie girl ng Tagum City. Ang inmates, pangit. Expectation ko po, makaka-close ko lahat ng inmates and magiging malalim yung pagsasamahan namin lahat. Yung pet peeve ko po, yung mga taong story maker, gawa-gawa ng story kahit hindi mo naman ginawa. That's all lang po. Thank you and please support me. Hello po, ako po si Kevin Fajardo, ang cutie chinito ng Quezon City, inmate U210. Ang in-expect ko po dito sa our mansion house, magkakaroon po ng maraming friends, then mag-enjoy po kami. Struggle ko po dito, nung pagpunta ko po is yung pamasahe po, kasi po hiniram ko lang po yung pamasahe ko. Ang pet peeve ko po sa mga taong ungrateful po na parang sa maliit na bagay hindi sila marunong magpasalamat. Tsaka sa maarte po. Then, ang crush ko po si Rona po. Kasi po, maganda po siya, tas mabait. Cute din po. Okay po, thank you po. Hi, my name is Priya Lakshmi for short, Iya, and I am the brilliant charm of Batangas City. I am the inmates as well as known the Sing It, Baby. My expectation here in our mansion po is to have a really good enjoyment with my inmates po. And syempre po, drama because I love drama. Yung mga struggles po na encounter ko po before coming in our mansion house po is yung pagbiyahe po dito since hindi ko po alam kung saan at paano po pupunta po dito. And yung mga discrimination po na kinatakot ko since may lahi nga po ako. Yun po. My pet peeve is yung mga sinungaling po and hindi direct na tao. Yung crush ko naman po is somehow very caring po and very observant. That's why na-appreciate ko po yung mga efforts niya, kada galaw niya po. And that's all. Thank you. And please support the Sing It, Baby. Hi mga te, my name is Angelica but you can call me Angge. Ang sweeter girl ng Pampanga and mates uto-uto. Ang expectation ko po dito sa our mansion ay magkakaroon ng maraming kaibigan. Ang struggle ko po bago po ako pumasok dito, nung 9 po ayaw po akong payagan ni Papa kasi po hindi daw po siya sanay na parang wala po ako, ganun. Tsaka po strict po kasi si Papa. Tapos nag-iyakan po kami nung 9. Tapos sabi niya po,
kung gusto ko daw po talaga, siya na lang daw po mismo maghahatid po sa akin. Ganun. Ayaw niya po akong pabiyahihin mag-isa. Ganun po. Hey pa, kamusta ka dyan? Miss na kita. Papagaling ka po. Wag po kayong mag-alala pa kasi hindi naman po kami basta-basta papalabasin, ganun. Tsaka kung lalabas naman po kami, marami naman kaming kasama. Huwag ka mag-alala pa, miss na kita. I love you. Ang pet peeve ko po ay masyado pong pakilamera. Tsaka po backstabber. Meron po akong crush. Maganda po yung ngiti niya. Tapos very gentleman. Yun po. Thank you po. Please supportahan niyo po ako. Mga ate ko, supportahan niyo ang taong ito. Talaga naman. Hi, my name is Jana Mayes Galam, ang morena ng Caloocan City, ang N-Mate Sexy. Ang expectation ko po dito sa our mansion house ay magkaroon kami ng magandang bonding. At syempre, isa sa expectations ko, ang magkaroon kami ng solid at magandang samahan na magiging memories at magiging solid pa rin pagdating sa labas if ever lumabas kami ng bahay ni Ate Rosmar. Ang pinaka-struggle po na naranasan ko bago po ako makapasok sa our mansion house, pagka-post po ni Ate Rosmar ng season 2 na mag-audition, kinabukasan po ay gumawa na agad ako ng video. At araw-araw po ako nagpo-post ng content para mapansin ako ni Ate Rosmar. As in, araw-araw ako nagpo-post ng TikTok, ng videos, and nag-live din talaga kami sa TikTok para makita or mapansin kami na desidido talaga kami na makapasok dito sa our mansion house. So talagang wala kaming tulog, puyat malala, walang tulog para lang mapili kami dito sa our mansion house. So ayun yung pinaka-struggle na naranasan namin. Nung last day na talaga, sobrang nawawalan na talaga ako ng pag-asa. Sobrang umiiyak talaga ako kasi feeling ko hindi na talaga ako mapipili and parang sobrang sakit kasi ang dami ko talagang effort and ang dami kong videos. Pero ayun, at the end of the day, talagang para sa'yo, ibibigay talaga ni Lord. Ang pet peeve ko po ay yung mga taong hindi nagpapakatotoo at nagbabait-baitan. Kagaya ni Onde, feeling ko po nagbabait-baitan lang siya at hindi siya nagpapakatotoo. Yun lang, thank you. Ako nga po pala si Mark Martinez Fernandez, ang tendero ng Pasig ng Pangasinan, Inmates Duterte. Ang expectation ko nga pala dito ngayon sa Our Mansion House Season 2 is makakasundo ko lahat ng inmates ko. Struggle ko naman bago ako pumasok ng Season 2 is hindi ko talaga pinagsabi kahit kanino na nag-audition po ako dito sa Our Mansion House Season 2. Parang bumaba yung confident ko kasi nga po dati nag-audition ako nung Season 1 is yung walang believe sa akin yung kapatid ko. Parang na-down ako kasi tinawanan ako ganyan. Pero di pa rin ako sumuko. Bali nag-audition ulit ako nung Season 2. Tapos yun, di ko na lang pinagsabi. Tapos talaga nagpursige ako para makapasok po ako dito sa Season 2 ng Our Mansion House. Ang pet peeve ko naman talaga is yung di nakikipag-cooperate sa mga task o sa anumang gawain dito sa loob ng Our Mansion House. Ang crush ko naman po dito sa co-inmates ko is si Onde. Sa totoo lang po niyan is crush ko na talaga si Onde. Dati pa kasi nanonood na ako ng live sa kanya. Tapos hindi ko in-expect na magkikita po kami dito sa loob ng Our Mansion House. Hindi ko alam na isa po siya sa pasok dito ngayon sa loob ng Our Mansion House. Kasi nga, very talented po siya. Maganda, napakasipag, porsigido. At magaling din siya mag-growing, pati na rin po sa kantahan. Sobrang ganda po ng boses niya. Nagpapasalamat nga po pala ako kasi napapanood niyo po ngayon. At sa mga, sa mga supporters ko dyan, lalo yung mga pamilya ko, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko dyan, sa mga minessage ko online. Thank you sa lahat ng suporta nyo. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng effort nyo. So ayun lang, sana supportan nyo pa rin ako hanggang dulo. Papasalamat talaga ako kay Lord. Unti niyang sinasagot yung prayer ko. Kasi ayaw ko kasi mawala sila mama at lola at yung mga mahal ko sa buhay na
Charis! Hello! Good morning, maganda. Ay, Charis. Ay, ano ba? Good morning nga ba? Hello nga. Wait. Maayong buntag, maayong adlaw, mga Bisaya! Ako nga pala. Ako nga pala si Jane Marie Claire Piedad, ang humble dreamer ng Dipolog City. And mates, na mahilig sa 69! So, ang expectation ko dito sa Our Mansion House is yung marami akong matutunan na bagay-bagay. Kasi reality show to eh. So, feeling ko marami akong matutunan na mga lesson tungkol sa pakikipaghalubilo, sa kapwa-tao, ganun. Tapos, yung pinaka gusto ko talagang mangyari dito, yung may kaalaman ako tungkol sa business kasi idol na idol ko si Mami Rosmar sa pagdating sa business kasi, ang dami niyang business, Ang dami! Gusto ko din yung ganun. Gusto ko kasi mag-start ng business kaya yun talaga yung ine-expect ko. May matutunan ako tungkol sa business at yung mga pag-entrepreneurship, ganun. Yun po yung expectation ko. Tapos, nung nakilala ko na po yung mga N-mates ko, lahat kami deserve. Pero deserve ko din. Gagawin namin ang goal. So, parang ang sarap na ng bonding namin. So, hindi ko ine-expect yung magkakaroon ako ng ganun ka-bonding na mga kaibigan. Kaya, hindi yun nasama sa expectation ko, pero nagulat ako. Grabe yung pagsasama namin. So, deserve namin lahat na mapunta dito sa Our Mansion House! Yung struggle ko naman sa pagpasok dito sa Our Mansion House. Actually, marami akong struggle sa buhay. So, yung highlights ay yung na lang muna, yung pagpasok na lang dito sa Our Mansion House. So, sa season 1 pa po ako nag-audition dito sa Our Mansion House eh. Tapos, hindi po ako nakuha. So, parang hindi na po ako umaasa. Nung nag-audition ako, tapos wala pang nakuha nung season 1, panay ako nagko-comment sa mga post ni Mami Rosmar, sa Our Mansion House, pero hindi po ako napapansin. Panay po ako papansin doon. Kaya ayun, tas nung may nakuha na, ayun, parang, okay, siguro hindi to para sa akin. Pero umaasa pa rin ako. Tapos nung nag-message na po yung Our Mansion House, kasi nawala na po ako ng pag-asa nun, hindi na po ako umaasa nun. Tapos nung nag-message, nagulat ako! Sabi ko, kasama ko yung jowa ko. Sabi ko, tingnan mo. Nag-message akin yung Our Mansion House. Tapos, kasi nung hindi ako natanggap, nag-pray ako kay Lord. Nagpasalamat pa din ako kasi siguro hindi para sa akin. Pero, tapos sabi ko kay Lord na, Lord, kung ano yung plano mo para sa buhay ko, re-respetuhin ko. Yun, ganun. So, nagulat ako. May message ko parang, nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi to magme-message sa akin kung hindi to binigay ni Lord na opportunity para sa akin. Tapos nung papunta na ako dito, ang layo ko nga, Zamboanga del Norte, tapos dito sa Tagaytay, ang layo. Pero buti na lang talaga, timing, may pera ako doon. May pamasaya ako. Ang laki nga ng pamasahe, kaya gagawin ko talaga yung best ko para manalo kasi pambawi. Marami akong nagagastos. So, nung papunta ako dito, buti na lang talaga, nandyan yung ate ko. Handa akong sinagip ako sa problema ko. Kaya ayun, sila yung nagsundo sa akin at hinatid ako dito sa Tagaytay. So, buti na lang talaga may pera ako noon. Tapos, doon yung a night before na papunta na ako dito, umiiyak ako mag-isa lang kasi mamimiss ko yung mama ko at lola ko, tapos yung jowa ko din. Bago ako umalis sa bahay namin, binilinan ko muna silang mama ng pera para kung sakali man naabot ng 3 months. So, yung pera niya, naka-budget na for 3 months. Kasi ayoko kasi silang iiwan na walang makakain. Oh my God, naiiyak ako! Ako kasi yung sumusuporta sa kanila. Ako yung bumubuhay na sa kanila, kay mama at lola kasi matanda na kasi sila.
senior citizens na po sila parehas, wala silang kaya. Wala silang kaya para buhayin yung sarili nila. Kaya ako po yung nagpo-provide sa akin. Sa mga nakakilala sa akin dyan, lalong-lalo na po sa Facebook. Sa Facebook po kasi ako nag-iingay kasi sa TikTok hindi po ako masyado pinapalad. Kakasimula ko lang sa content creator kasi kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord na unti-unti niyang sinasagot yung prayer ko. Tapos ginaguide niya ako sa pagkamit ng pangarap ko. Kaya nung nalaman ko, nagpa-audition dito sa Our Mansion House, tapos may season 2, tapos nakuha pa ako. Sobrang saya ko talaga kasi ayaw ko kasi mawala sila mama at lola at yung mga mahal ko sa buhay na hindi pa kami nabubuo, hindi kami nagka-reunite sa isa't isa, tapos hindi ko pa napaparanas sa kanila yung buhay na masagana. Kaya sobrang saya ko po. Kaya thank you po na nakuha ako. Ayan po yung struggle ko. Super dramatic naman. So, yung sa crush naman po, actually, straight talaga ako eh. Straight. Pero biglang liko. Nung nakita ko yun si Iya. Yung Indiana, alam kong nagagandahan din kayo sa kanya, kaya nagagandahan din ako sa kanya. Grabe yung mata niya, yung pilik mata, yung ilong, yung mukha, yung balakang. Nung pagkakita ko sa kanya, sabi ko, ba't parang nag-iba yung nararamdaman ko? Ba't alam ko straight ako eh. Hindi ako, ni isang beses hindi ako nagkagusto sa babae. Tapos nung nakita ko siya, biglang tumagilid. Ay! So yun, siya yung crush ko. Wag kayong shh lang dapat. Shh! So, yung pet peeve ko naman po, ayaw ko yung plastic, tapos yung backstabber, tapos yung, story maker. Ayaw ko yun kasi, parang ang pangit naman, yung nagtitipon-tipon sila, tapos yung dumating ka, bigla silang natahimik. Ang sakit nun, di ba? So, ayaw ko yun. Yun lang po. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panunood. God bless po sa ating lahat. Suportahan niyo po ako, ha? Yun lang. Bye!